Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw pong ito ay magluluto tayo ng rellenong bangos. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po tayo dito ng 2 medium size na potatoes, then onion, red bell pepper, isang medium size na carrot, garlic, 2 raw eggs, then raisins, cooking oil, soy sauce, salt, and then ground black pepper. Gagamit din po tayo dito ng lemon at tomato. Ito lamang po ang ating mga kakailanganin sa ating pagluluto. Then ngayon ay mag-i-start na po tayo sa pagluluto natin sa ating rellenong bangus. Then ngayon po ang unang gagawin natin, i-debone muna natin itong ating bangus. Yung iba kasi, pwede rin na dito natin padaanin o dukutin yung mga tinik dito. Kaya lang, ayoko yung nasisira yung tiyan niya. Kaya ang ginagawa ko, dito ko siya hinihiwa o binibiyak. Kailangan natin ng medyo matalim na knife o kutsilyo para mabiyak siya. Then, ngayon, nabiyak na natin yan. Ang gagawin natin, so tatanggalin natin itong mga bituka. Then, tapos, yung pinakabuhay niya dito na sinasabi, nandito yung pinaka. Pag daw hindi natanggal to, malansa yung bangus. Yun yung tinatawag na buhay. Ngayon, ihiwalay natin itong tinik. Dito sa laman, balat lang ang ititira natin dito. So, madali po nating matatanggal yung tinik nitong bangus o maihiwala yung laman doon sa balat sa pamamagitan ng pagbali ng tinik dito sa dulo. Ayan. Then, yung tinik din dito, babaliin natin. Then, dito natin uumpisahan. Then, dahan-dahan lang para hindi mapunit yung balat niya. Continuous lang po natin ito hanggang maihiwalay natin yung kanyang laman doon sa kanyang skin. Ito na po yung ating mga bangus after na na-debone natin. So, ayan, malinis na siya. Gagawin natin ngayon, meron tayo ditong lemon. Then, lalagay natin dito. Ma-marinate natin sa lemon. Soy sauce. And black pepper, ground black pepper. Marinate natin itong ating mga bangus. Okay. So, i-marinate po natin ito for 30 minutes to 1 hour. Sa lemon juice, soy sauce, then ground black pepper. Magpapakulo tayo ng tubig dito. Lalagyan natin ng konting salt. Iboboil natin dito yung laman ng bangus. Hindi naman natin siya lulutuin. I-boil lang natin ng konti. Then tapos, para madali siyang ihiwalay, yung tinik, madaling ihiwalay sa laman. Ito yung laman ng bangus na inalis natin doon sa loob. I-binoil lang natin ng konti. Then, hiniwalay natin sa tinik. So, ayan siya. Then, isusote natin lahat itong mga sangkap natin na to. Then, ngayon naman po, habang minamarinate natin itong ating bangus, so, magigisa tayo ng mga sangkap na ipapalaman natin dito sa loob. 1 tablespoon of cooking oil. Nalagay natin itong ating garlic. Once na brown na yung garlic, ilalagay natin yung onion. Then, lagay natin yung ating onion. So, dito, puro mince yung ating onion.
Lagay natin yung ating tomatoes. Then, lagay natin yung ating carrots. Yung ating patatas. Lagyan natin ng salt, ground black pepper, red bell pepper. Then, lagay na rin natin itong laman ng bangus. Then, hihintayin lang natin na maluto ito. Lagyan natin ng 1 tablespoon of soy sauce. Then, isama na rin po natin itong raisin. Mix lang natin. Then, konti pa for 3 minutes. Then, okay na po itong ating ipapalaman doon sa ating rellenong bangus. So, ang gagawin natin, turn off na natin yung heat. Then, hihintayin natin itong mag-cool down. At ipapaloob natin doon sa loob ng bangus. Then, ngayon, after 1 hour na marinate natin itong ating mga bangus. So, then drain lang natin para mawala yung liquid. Then, meron tayo ditong 2 itlog. 2 hilaw na itlog. So, bibit natin ito. Then, ito yung ating ginisang sangkap kanina. Yung mga ingredients. So, hahalo natin dito sa itlog. Mix natin. Ito yung ipapalaman natin sa loob ng bangus. So, ngayon, mag-i-start na po tayong lagyan ng laman itong ating bangus. Okay, so ito ating mga sangkap. Lalagay natin dito sa loob ng bangus. Meron po ako ditong olives. Yan. Optional lang naman ito kung gusto nyo. Kasi meron ako, so lalagyan ko siya. Gagawin po natin ngayon, tatahiin natin itong likod ng bangus. So, stitch natin. Mag-start tayo dito sa may buntot. Isasarado lang natin ito. Then, heto na po yung bangus natin. After nating nalagyan ng palaman sa loob, ang gagawin natin ngayon dito, ipa-fried natin ito, piprituhin sa maraming cooking oil. So, maglalagay tayo ng cooking oil dito sa ating medyo malaki-laking frying pan. Yung ginamit ko yung kawaling malaki. Kailangan marami yung cooking oil natin. Tulad ng lagi nating ginagawa, so itetest natin itong cooking oil natin kung mainit na sa pamamagitan nitong wooden chopsticks. So, okay. Mainit na siya. Ang ginagawa ko, kasi medyo delikado ito, tiniturn off ko muna yung heat. Natin yung ating bangus. Then, i-check po natin yung ating relleno. So, ayan. Kasi nabaligtad ko na siya kanina. So, okay na to. Kaya, i-turn off na natin yung heat. Then, tapos hahanguin na natin yung ating rellenong bangus. Okay, turn off na po natin ang heat. Then, ito na po ngayon yung kinalabasan sa pagkakaluto natin sa ating rellenong bangus. After na na-slice natin siya, then na-transfer dito sa serving plate. Pag na-fried natin kasi siya, medyo nag-dark yung color niya. Kaya dapat, before nating iserve, lagyan lang natin ng some decorations para maging colorful naman yung kulay niya. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!